Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, bracket ba tayo ng titulo 2022 at quarters, no? JRG versus Don Rafael. So sa tingin ko guys, ito na yung huling mare-review natin sa bracket B kasi nga gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi ko mahanap yung laban ni Charisma kay Il. So sa tingin ko hindi natuloy yon, or natuloy ba yon na wala lang upload. So yun yung question ko sa inyo sa sa unang upload natin ng quarters sa bracket A, yung kay Andros tsaka kay Velsen. Yun yung question ko sa inyo. Pero sa tingin ko hindi wala talaga eh. Wala akong makitang wala akong makitang video nun eh. So I think ito na yung last, tapos proceed na tayo agad sa semis, no? Tatlong video na lang tayo para sa titulo 2022. Tapos yung 2023 na kung saan nag-championship Prince, iaano natin yun, re-reviewin din natin yun. Pero baka isingit ko muna after neto yung champ versus champ ng pulo, yung C-Rhyme versus Laxartis. Tignan natin yun. Parang gusto ko siyang isingit right after ng championship ni Laxartis. Okay, tapos proceed tayo ulit. Pero baka magsingit din tayo ng mga bagong upload, especially sa flip top kung meron, sa Motus kung meron ng bagong upload, 'di ba? So yun, basta bahala na. Okay? JRG versus Don Rafael, hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang to. Start na tayo. Game. Unang bana, Don Rafael. Yo! 3-3 standing niya. Di daw ako makakasabay. Nakachamba lang daw sa una ko na laban. Pare di ako Celtic or Leprechaun. Pare yung pagiging swerte ay aking panghawakan. Kaya itong Elmo'y patatagusin ko parang Pierce. Kung yung lakas ko'y di mo kayang paniwalaan, para siguradong pag ginawa kitang 3-4 ngayon, kaya mong tanggalin yung katotohanan. Katotohanan. Pero speaking of basketball, Celtic. walang kwenta ang veteran na magte-30 mapapa-step back. Repa, mag-aala James Harden ang peg niyan sa kanyang next shot. Habang sa akin sakto daw sa kada rounds at kit pa may sabit ang bawat tira ay well done. Pasok yung foul shots, tila benga sa kada entra na parang end one ah. O multi, yeah. Pinagmamalakihan. Tapos mo ngayon ka mamalasin sa banat. At marahil pa nga ay malagari ka pa, Brad, kasi walang bahid ng kalat tong nakahaing kalaban. Palaging malaman yan, kaya aba pare, tandaan pag di ka nakasabay ng multi yan sa akin ngayon ay alanganin ka kaagad, ha, pulugin? Nanalo lang ng unang beses, sakala agad netong bugok siya'y malakas. Nagfeeling delubyo na sa kada bakura ng kanyang dulot ay marahas. O si papahama ka ng yabang mo ngayon, gunggong at ang labas, ikaw yung bagyong tinangay ng sarili niya na hangin, tas tumama sa bundok na mataas. Okay. Di akmayang yabang sa skills mo, kaya di as nagfeeling delubyo na sa kada bakura ng kanyang dulot ay marahas. O si papahama ka ng yabang mo ngayon, gunggong at ang labas, ikaw yung bagyong tinangay ng sarili niya na hangin, tas tumama sa bundok na mataas. Di akmayang Parang yung mga yung madalas na nangyayari kapag may mga bagyo dito sa Pilipinas, 'di ba? Kapag malakas siya pero kapag tumama siya sa bundok ng Sierra Madre, 'di ba, humihina. So ganun. marahas. O si papahama ka ng yabang mo ngayon, gunggong at ang labas, ikaw yung bagyong tinangay ng sarili niya na hangin, tas tumama sa bundok na mataas. Hindi akmayang yabang sa skills mo, kaya di ka magiging heavyweight, chong. Para ka lang lobo, kaya ang tingin ko sa'yo ay pang 7 years old.
O mataba, mayabang, tas walang bigat? O siya aking pang i-explain tol, ikaw yung patunay na di lahat ng mahangin kayang magbigay ng pressure. Tangina, yabang mo sila man sa mga bars mo i-explain mo. Para sa yung pag-i-explain, ba't kailangan pa ulit-ulit banggitin? Kung hindi nila na-gets, tangina, ibig sabihin yung mga hirit mo bitin. Nagawa ko din mag-explain last battle. Pero hindi pilit yung sense, ginawa ko yun bilang setup sa kasunod na pasabog na parang sequence of events. Sige, wala ko yung mga ibabanat mo sa akin. Una, feeling Eminem. Pues di lang basta mala MGK ang yung mapapala. Di pa ako bumabattle, marami nang nabilib dyan at di na yun mawawala. Kaya yung mga yukong panlulukdown sa akin nun, ngayon ay naging pagsamba na kasi dahil sa pagiging B-rabbit ko, lahat ng taas noon, yun ay napapadak. Ano pa? Wala, konti views ng kanta. Sige, ikaw na may 100k views pero boring pag pinapakinggan. Habang yung warming up ko, search sa YouTube, solid agad na pangdiinan. Oo, wala pang 1,000 views. Pero kung sasabihan ng mahina, dun ay nagkakamali ka. Tandaan kapag treasure, di ba? Konti lang nakakakita. Ano pa? Okay. Hindi maintindihan yung English? Palibasa, pag ikaw nag-English, barok, tas puro simili pa, unggoy dapat kang matuto. At ang mas kadiri pa doon, ang tanging nabibilib lang ay ang kapwa mo banutol. Kaya dyan kita tutustahin at malamang foods kami kung kay tutol, sige lika rito. Pagtapos ng tournament tara sa English conference, paduduguin ko yung ilong mo. O ba naman, gawa ng kwento, mga mainit na storya para ako ay sunugin lang. Tangina, hindi ako matatakot kahit ato pang bala ang bunutin yan. Kasi rapper na walang bisyo, kaya malamang malabong maitutumba. O walang paki sa usok, ganyan talaga pag apoy na binubuga. Ako yung regalong handog ni Tito Share na sa husay binalot, dapat tumanggi ka pare. Di mo nasilip, di ba? Inaasahan ko na ngayon kasi wala akong butas bilang rapper. Siya yung mangingisda at ikaw yung butanding na kumagat sa pain, kaya no choice ka sa labang to. Sana magawa mong sumabay sa akin. Yo, round 1 pa lang pero wakin ang gustong tapusin at hanggang dulo mapunit itong totoy na stupid. Sa sobrang bobo lamon pre, parang honor student versus konyo sa Yubel. Wala nang bonus sa Yumen kahit di pa ito yung todong hagupit. Ang akin lang naman po sir, sa kabila ng magandang performance ko last battle, meron pa ding obvious improvement. Time. Ano ba? Okay, highlights, multis. Litaw na litaw yung mga multis ni Don Raff. Hindi na natin kailangang questionin yun, men. Multis, ano talaga yan? Isa sa mga forte or strength ni Don Raff. Kahit dito sa yung katatapos lang nating reviewin, laban niya kay Vicente, 'di ba? Andun pa rin yung multis, andun pa rin yung mga choice of words na mahihirap bigkasin talaga. So para sa akin, yung level of difficulty ng mga multis ni Don Raff, natural na sa kanya 'yun. 'Di ba? So pangalawa, sa delivery, sa tingin ko sa delivery nagkakatalo talaga, 'di ba? Hindi, ewan ko, personally preference, sa tingin ko talaga hindi tumatagos yung mga punchlines ni Don Rafael. Kumbaga umaabot siya kay J. Ray G, yes, tumatama, pero yung question na bumabakat ba yung mga punchline, room shaker ba yon, haymaker ba yon, feeling ko doon nagkakaroon ng question na bakit kaya hindi tumatagos, bakit kaya hindi ganun kalakas yung impact, bakit kaya hindi ganun bakit kaya natutulugan. So ayun yung mga question pero the best answer for me sa delivery sa setup, para sa akin, sa tingin ko nagkukulang sa konting setup para ma-set up ni Don Raff ng maayos yon, para pag na-deliver niya malakas. Sa tingin ko doon nagkukulang So ayun, pinakinggan natin yung round ni Don Raff. Sa tingin ko yun yung talaga, yun yung nagiging lapses niya sa round na to. Pero yung multis, tangina given. Solid yun. Okay? Then, pakinggan natin si J. Ray G, tapos i-compare natin kung ano yung nakita nating differences para mas maintindihan nyo. Okay, round 1. Pakinggan natin, J. Ray G. Ben, sobrang haba ng rounds mo. Ba't di ka pa sumayaw? Gusto ko lang tanungin ka, pre. Lenny ka ba o Pacquiao?
Kaya sintas yan. Ay na, talagang pumapalag kung gago na to. Sige, pag meron akong binanat dun sa mga, tawag dito, pag meron akong binanat dun sa mga shit mo, tangina, sige, pwede, talo na ako. Saka, teka lang, game. Ha! Charisma versus Don Rafael na ba sa semis? Huwag kang masyadong feeling. Kasi pag natalo ako, tangina mo! Magko-commute kayo sa swimming! Kasi ito na ba yung bagong karisma? Pamatay na daw mga bara, yung hinain yung pagkain, panis na. Pag kinamay ka, walang gana. You're witnessing infanticide, mga repa. Sa pagkatay ko sa bata kasi sisiw lang tong manok nyo. Ah! Inakay nyo muna sana, ano, pulugay? Sisi, Hoy! inakay. Don Rafael, DR, doktor ka pala. So, Dok, kumusta? Balita ko, motos ka na. J-Regi na lang kalaban mo, Nax, ano tol? Bonus na ba? Huwag kang pakasigurado, tanga, si Sonat Nomer at Jovic hanggang ngayon unconscious pa nga. Ginagawa mo na akong quiz bee ng mga newbie. Laging Unconscious. pinapangharang mo. Malahazing, ito full swing, ibang klaseng paddle, pinantatakal ko. Maangas ka, di ba sa music? Tipong lahat pinapalagan mo. Pwestong battle rap, Mandela effect, ibang mundo na ginagalawan mo. Ha? Now you see me, loading clock. Kaya welcome sa battle rap. Sa unang bang, warning shot. Ramdam mo kagad yung aftershock. Pumapalag pa tong avid fan. Pero makikita nyo after that kung paano ko tapak-tapakan tong tagahanga na para nasa Astroworld ni Travis Scott. Kasi simula nung nanalo ko kay Skip, naging mayabang ka na, Dudong. Kita naman sa battle nyo na lobat lang siya nun. Kasi di nakapagpagulong. At sa akin ka may utang na loob, oo. Kasi kung nagkataon na pinahiram ko siya noon ng pang-shabu, di sana ikaw nanalo nung araw na yun. Kasi lumaki agad yung ulo. Mula nung sinabihan ka ni Shernan ng magaling. Wala nang pasintabi kong makiraan, balak pa nga ata kami na matahin. Masyado ka pang bata sa battle boy, marami ka pang dapat alamin. Na kahit nakuha mo yung W doon, dapat down ka pa rin. W doon. Down ka pa rin. Ala. Kuha mo yung W doon, dapat down ka pa rin. Uy, gogi. Ginamit ni Vicente yun ah. Siyempre, nauna to. Diba? Siyempre, nauna tong battle na to. J-Regi vs Don Rafael. Nauna to, men. Tapos, yung ginamit ni Vicente nung nireview natin na kahit bigyan ng W tong Don, down ka pa rin. Yun eh. Tapos, ito naman, Nakuha mo yung W doon, dapat down ka pa rin. ito naman, makuha yung W. Yung naman kay Vicente, kahit bigyan ng W. Diba? Ayos. Magkaparehas ng ano ha. Okay. Kahit nakuha mo yung W doon, dapat down ka pa rin. Pero alam ko, may chance ako matalo dito kapag tumodo pa nga yan. Pero he's only doing this for the fame. Gusto lang namang magkapangalan. Naaral mo nga yung bars, multi, etc. Sige, wala nang dapat pag-usapan. Pero meron akong art sa aking heart. Nilagyan ko ng puso tong laban. Sige, bumara ka ng bumara dyan. Tapos gawan mo pa ako ng kwento. Kahit bumangka ka ng bumangka, alam mo kung sinong legit na bangkero. Round 1 pa lang, rail 2 ka na. Wala na marami pang kesyo. Kaya itong manok ng San Juan, ihahatid ko na kay San Pedro. Time? Tayo, pangalawa. Okay, round 1. Bigay natin konting edge kay J-Regi. So, ano yung nakita kong difference sa dalawa? Unang-una, sa delivery. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nagkakaroon para sa akin sa paningin ko, sa pandinig ko, may kulang si Don Rafael sa delivery. Unlike kay J-Regi, yung delivery niya kasi may may DN, 'di ba? Kung paano niya binibigkas yung pinaka setups, yung pinaka punchlines, andoon may DN, mararamdaman mo yung impact, mararamdaman mo yung tama nun para kay Don Raf. Unlike kay Don Raf na sabi ko nga sa inyo, maraming question na bakit kaya hindi tumatagos, bakit kaya hindi bumabakat, ando naman yung punchline.
So sa tingin ko sa delivery talaga ang nagkakaroon ng problema kay Don Raf, tsaka konting mga revision sa setups. Kasi ito naman kay J-Ray G, simple lang. Sobrang simple lang. Tumatama agad yung mga punchlines niya, yung mga wordplay niya, yung mga kung paano niya binrake down si Don Rafael, sobrang effective eh. Meron nga lang siyang mga reference na ginamit dito na para sa akin hindi ganoon ka okay kasi hindi ko alam eh, 'di ba? Hindi ko alam yung reference na yon, tulad nung yung mga last battles daw ni Don Rafael. Hindi ko alam yon. Pero na-deliver pa rin ni J-Ray G ng maayos. So ibig sabihin, convincing at sa delivery nagkakaroon talaga siya ng edge compare kay Don Rafael. Tapos yung unang-una, yung pag natalo, swimming, yung sa swimming daw, wala sa swimming, 'di ba? So inside inside angle na yun. Sila nakakaalam nun eh. Pero na-deliver ni J-Ray G yun sa atin ng maayos at naging epektibo, 'di ba? So ayun, doon nagkaroon ng difference or ng gap yung dalawang to. Bigyan ko ng 8-7 na score. Dikit lang naman. Hindi naman nagkakalayo sa mga punchlines, hindi naman nagkakalayo sa context. Ang pinaka nagkaroon talaga ng difference yung delivery. So, yun lang. J-Ray G yun. Round 1, 8-7. Round 2. Dapat, pakita natin. Yo, singit ko lang. Nag-aaya ng pustahan sa GC. Kala mo naman talaga ito marunong. Ano naman kung biro lang yun sa'yo? Malinaw pa rin yung resulta sa dulo. Na mapakuro naman o pera, wala akong pakisa nakapatong sa ulo. Dahil lang gusto kong makuha yung mismong nakapatong na ulo. Tsaka, di ba galit ka sa mga pandemic rapper? Feeling mo walang malakas? Ganun ba? Sige, consider mo na akong average. Kahit alata sa usin na ng babaw na. Dahil dyan, may tutulad na sa higpit ng pandemya kaming mga rapper ngayon man. Kasi pansin namang hindi na pangkaraniwan ng bagong normal Kaya ilagay mo dito, halata na, alanganin. Para lang tong si Ildon kay Ralcomia. Tsak na patay tong iho na sumobra na sa hangin. Kita naman yung solido na rason par. Championship kasi ang dahilan ng pagsali. Hindi ito umiikot lang sa forma. Tsaka yung pagiging sick ko bilang pandemic rapper, pwedeng positibo sa corona. Tsaka, gumagang sa shit pa nga pala to. Sa ganyan, ano bang napapala mo? Feeling big dog, sa bagay yung mukha ay malaaso. Tsaka kung ganyan itsura ng gangster, talagang nakakagago. Kasi ang image mo, putang ina, di mo maayos, villain, tas mukhang animal, hippopotamus. Pwede ba yun? Pwede na yun, totally din naman tayo, wala na tayong dapat pag-usapan. Tsaka iba't ibang pacing din kasi ang makikita nyo sa akin kada laban. Di man pantay yung performance, pwede bang wag natawanan? Yung pinapakita ko lang naman ay nakadepende sa level ng mga kalaban. Di man pantay yung performance, pwede bang wag natawanan? Pinapakita ko lang naman ay nakadepende sa level ng kalaban. Pero speaking of di pantay, medyo kirap yung isang mata mo. Puta! Grabe na nga to! Sa wakas, nakita ko nang walang suot na shade si Randy Santiago. Pero, may tanong lang ako mga men. Kasi nakakagago lang. Yung mga nakalaban ko parehas may problema sa paningin. Parang ang labo Kasi ang hilig pang magreklamo sa mga nakakalaban. Bakit? Malakas ka na ba? Tamang din man kay Tito Shernan, madalas ay lamon ka naman. Kaya kung aangal ka pa sa akin ngayon, tawag na lang dyan ay kapal na mukha. Wala ka sa pwesto, ngayon di mo kayang tapatan ang iyong kaharap Pero gumaling naman ngayon para sa mga naunang laban yan. Kaso mo hanggang dyan ka na lang at wala nang usad sa kinatatayuan. Oo, nag-upgrade pero walang movement. Kaya yung layo ng talon mo hanggang dito na lang. Kulang ka kasi sa kilos. Kaya yung pounds mo hanggang 2.0 lang yan Kaya dito po lang tatapusin ko na panaginip mo. Wala nang teka. Ano hanggang kang pinamotos makalaban? Masyado kang filler Wala nang trust the process kasi pag binaril kita ng rekta, tatatak sa dibdib mo yung 238 parang jersey ng Philadelphia. Oh, kala ko ba nakikinig? Trust the process, Philadelphia, 238. Baka pwedeng isipin. Di ba pag 38 plus 38, yung sagot ay 76, sir! Ganyan mag-explain, setup tas bars pa din para hindi pilit yung sense. Ganun yung pinakita ko nung round 1 na sequence of events. Kaya kung ang pag-uusapan natin ay husay, alam nyo na kung sino pandiinan. Talagang inakma yung numero sa salita, hindi lang basta napilitan. Kaya hindi lang sa pantig makikita ang patunay na ang katha ko'y pambihira. Kasi sa tuwing nagagawa ko ng lumetra ay hindi nawawala ng bilang.
Okay, ito. Mas klaro na para sa akin kung ano talaga yung lap kulang kay Don Raff. Ano siya eh? Monotonous yung tono ng delivery niya. Ilan talaga. Bibigkasin niya ng ganito yung first line, second line, third line. Magkakaparehas ng tono. Pagdating sa fourth line, ano din, or pinaka fourth line or pinaka punchline, ganun din yung tono ng delivery niya. So, doon nagkakaroon ng difference. Kay J. Reggie kasi pansinin nyo, paiba-iba ng tono at mas ma-feel mo yung pinaka punchline kasi nga iba yung pagkakatahi niya doon. Kay Don Rafael kasi yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, isang pasada ganito yung tono, pangalawa ganito pa rin. So hindi natin ma-feel kung nasaan doon. Parang kakapain mo nasaan yung punchline, nasaan yung fourth line, 'di ba? So ayun, although mapapansin naman natin na yun yung pinaka fourth line, ayun yung pinaka sinet upan, ayun yung pinaka suntok. Pero dahil nga sa delivery ni Don Rafael na para sa akin kulang, doon siya nagkakaroon ng ng matamlay na enerhiya, 'di ba? Hindi niya makuha yung momentum eh. Hindi niya makuha yung momentum for me. So doon nagkakaroon ng difference. So JRG, pakinggan natin para mas maliwanagan din kayo. So game. Ay, paano ba? Pakinggan natin, JRG. Wala ko niya, God. Nakikita nyo naman, di ba? Parang down na siya. Tangina, spit mo na verse mo, tapos break it down mo pa. Lupit. Ang inang yun. Di ba kwento mo sa amin pandemic rapper ka? Di ba? Oh. Isang batang nagsusumiksik sa kultura. Isa na namang anay sa tamod ni Jonah Renz ng Brusco. Consider yourself bilang panganay. Sa lawak ng hip-hop, lahat ay kasya. Oo, pero di lahat dito nababagay. Dahil di ka naman magra-rap tang ina mo kung di ka naburyo sa bahay. Ha? Kaya anong karapatan mo para sabihin si Skip ng quote-in-quote, kung gusto mo ng kakampayan, wag ka dito sa lamesa namin. Lamesa namin. Sino nagsabi sa'yo gusto ka naming kainuman? Huwag ka feeling VIP, walang naka-reserve sa iyong upuan. Wala kang ambag miski pulutan, kaya dapat sa'yo pinupugutan. Tapos yung bungo mo ang ipapalit namin sa basong pinagtatagayan. Ha? Kasi, pinagtatagayan. Sino ba kasing inspirasyon mo dyan sa pangalan mo? Don G? Don Pau? Mas mukha kang Dodong Repa. Kahit anong don mo dyan, bitch ako sa'yo on Dodon Celia. Huwag kang feeling OG porkit sa kilay may ahit ka. Huwag kang feeling OG porkit sa kilay may ahit ka. Mas mukha kang badyaw na pag di nabigyan ng barya, nagagalit pa. Mga patawid-tawid sa kalsada, puta sobrang pakshit na. Si Luminous tuloy na aksidente, tanggal tuloy yung asset niya. Pero, diba? So, ayun yung, ito nyo ba? Napansin nyo ba yung difference ng delivery ni J. Reggie sa delivery ni Don Raff? Diba? Ayun, mapapansin nyo yun doon. Na mas may laman, mas ma-feel nyo yung diin ng sulat or ng linya ni J. Reggie compare kay Don Rafael. Pero props sa sulat hindi natin dinidisregard yung sulat ni Don Raff. Nandoon na. Sa delivery na talaga nagkakaroon ng kulang. Kay J. Reggie naman, kahit papaano, well-rounded sa delivery, sa sulat, sa mga wordplay, nandoon. 'Di ba? Pero still hindi ko pa rin siya kaya bigyan ng 10 puntos kasi feeling ko meron pa akong inahanap para sa kanya. Pero tuloy natin. asset niya! Pero, inside joke. Pero I have nothing against Badyaws. Pero, mas mainam siguro magtanim na lang kayo ng gulay sa bundok. Sa sobre nyo nakalagay, di nyo kayang bilhin pagkain sa Manila. Pero afford nyo magpakulay ng buhok. Tapos babattle-battle ka. Gago. Graded Tangina. Upgraded Sarap mo sa 30 tupiin. Gusto mo, sarap mo sa 30 tupiin. Tingin mo ba proud na proud sa'yo yung tatay mong si Lirio Siliven? Oops! Ano tol? Damay na natin papa mo? Tapos kwento natin dito kung bakit kayo iniwan ng mama mo? Siyempre! Hindi! Hindi mo naman ako katulad na nangdadamay ng anak, masabi lang na malupit, hinahain. Kaya I'm not referring to Squid Game pag sinabi kong, pusit laro natin. Putang ina mo. Kuya Hernan,
Sigurado ka bang yung naramdaman mo kay Charisma, ganun din sa kanya halos? Sigurado ka? Ganun din sa kanya halos? Puring-puri sa'yo yung bata nung huling battle niya pagkatapos? Ang gusto ko lang sabihin na, next time, sasabihin mo, huwag kang padalos-dalos. Baka mahalata ng mga taong mahilig ka sa beach na 20 anyos. Tangina, may padon-don ka pa? Kala mo kung sinong heredera? Eh hanggang ngayon, bukang bibig mo, ma! Pera! Pag di ka binigyan, magpupunta sa sementeryo. Mangunguha ka ng leftover na kandila tapos tinutunaw mo. Kaya pala yung tagline mo, kamatayan nyo, kabuhayan ko, nice! Pero ngayon, meron na siyang Don Rafael's Funeral Home. Palakpakan! Gago. Wala munang tututol. Pero sa iyong imaginary business, ako na mismong puputol. Ngayong pinapatay kita, pasensya ka na utol. Gusto ko lang makita nila kung ano yung tsura pag yung may-ari naman binuburol. Bye! Tayo, maliban, pakinggan natin. Ayun. Klaro. J-Reggie yun. Mas malakas to. 9-7 in favor of J-Reggie. So, ganun lang din naman eh. No? Mas malakas lang ng konti yung rounds ni J-Reggie dito compare sa round 1 niya. Kanya pa rin yun. Kay Don Rafael, ito yung pinaka binibigyan ko ng pansin eh. Yung 1 and 2 ni Don Rafael kung lumakas ba or hindi. Pero sa tingin ko, consistent naman siya. Yung sulat niya, yung context, pati yung delivery na sabi natin may kulang, ganun pa rin eh. 1 and 2 ganun pa rin. So, yun, hindi ko na patatagalin yung yung judgment sa round 2, J-Reggie yun. So, round 1, 8-7, round 2, 9-7 in favor of J-Reggie. So, that's 17-14 up by 3 points, round 3. Natin. Yung Don Rafael's Funeral Homes, oo, totoo yun. Ikaw yung pangalawang customer ko doon. Yo! Linya niya yun eh, round 1 na basta. putang ina, lahat ng kanyang sulat ay panis. Tara, doon naman tayo. Ngayon nandito na, tignan nyo. Nagulat ang bading. Nung narinig ko yon, sa wakas yung gigil ko ay kumagat na din. Dahil sa palpak mong call out, nasabik lang akong tumanggap ng ring. Sabik lang akong tumanggap ng ring. Binuhos ko lahat, hindi to beginner's luck, yan ang iyong tandaan. Tapos nagawa mong mag-max bet, porkit buenas ka nung nakaraan, but after ng 3 panalo, sa'yo ka sumugal. Chuck fall that siya iiyak na naman kasi itong all-in nag-call out, sumali ng tinayaan. Mali ng tinayaan. Sa pagsalang ko na to, sobrang ganado. Pero kontrolado ko yung palo. Dama yung tama ng mga sinunog na linya, kaya matatawag mong kargado. Kasi kami na-ripe yung matunog kada pitik, kaya masasabi agad na panalo. Habang kayong dalawa ni Il, kahit magparinig, makakuha pa din ng talo. Pero against all odds ako dito. Kasi karamihan sa mga nandito, ikaw gusto manalo. Diba mga man? Gusto nila makita na yung tropa nila ang tagumpay, makamtan. Habang sa akin, walang inaabang resulta. Pero yung ina-aim ko, pataas lang naman. Kumbaga ako yung running in circles, pero paakyat sa spiral na hagdan. Sobrang Okay, bilis ang gets. transition ng skills kahit ako pa'y baguhan lang. From pandemic rapper, hanggang sa nandumi na sa battle, kaya tsak na taugtong humadlang. Kaya huwag kang feeling king at pandayo kung umastang ngayong checkmate ka sa rook na malayo kung humakbang. Ngayong checkmate Okay, ka sa rook may na chess malayo kung na humakbang. reference na Naiinit naman. ako ngayon kahit sukatin pa sa degree of Fahrenheit, pare. Gusto nyo ulit ng gun bars na may mat? Yung accurate at mas grabe? Pero bago ko gawin yun, yung 238 talaga bang naintindihan? Kasi pag ginamitan ko naman to ng 245, tatamaan siya sa right angle. 245 red angle, 90 degrees. Sa right Yeah. angle, kala niya 38 lang aking dala. Tung gago din nakita na may 45 pa pala, parang Jordan's comeback era. Pero Okay. tila perfectionist na engineer ako sa trabahong pinakita. Kasi bukod sa tansyado, kada angulo, sukat din yung mga linya. O pwede naman pulis, yung mas abusado pa sa bata, yung tipong bubutasan ka ng marami pag di ka sapilit ang sumama. Ganong ginawa ko sa kanya gamit gun bars. At saka ko sa letra nila't hala. O sinadyang barilin ng 2 double pistol para redundant din yung tama. Yo! Walang halong personal sa timbento, ganyan ako maglinis ng kalat. Pati fat jokes din na pinasok bukod sa hindi na kasya sa init ng kathadi na magiging akma pa. Ba't naman kasi ako makikipaglaban na ang dalay sa pilit ang banat dapat pandiin ng tama. Kaya inasinta ko na kagad yung ulo, di na sinamantala yung pagiging malapad. Nangako lahat ng makalaban ni Wawa sa akin.
Sinabi niya po sa battle, may chance ka sanang ulitin yan ngayon, kaso nga lang bigoming. Sakto galing sa breakup kalaban mo. Tapos gantong topic sa ending. Sakto galing sa breakup kalaban mo. Tapos gantong topic sa ending inopen. Oo, bitter ako ngayon, kaya pinatunayan kong some promises are meant to be broken. Ayun. Tay, Gago. pakinggan natin. Okay, di mo tinira yung pagiging mataba ko. Okay. Proceed tayo kay ano. Siguro, masasabi kong mas kumonekta itong round 3 ni Don Rafael. Mas kumonekta, mas effective compare sa first two rounds ng battle na to. Mas nagustuhan ko yung mga ginamit niyang lines for J-Ray G. So, yun lang yung masasabi ko. Pero still, ganun pa rin, no? Medyo ano pa rin talaga yung nagkakaroon talaga ng, para sa akin, sa preference ko, lines, ano yun? Nag-choke ka. May stutter pa siya, 'di ba? Karoon ng yun nga yung monotonous na tono dun sa pag-deliver, sa delivery ni Don Raf. Yun lang talaga, pero mas nagustuhan ko yung references niya dito, mas kumokonekta. Kaya para sa akin much better. Okay? So round 3 na ni J-Ray G. Wait. Wait lang guys. Meron lang problem. Pero tuloy tayo. Pagiging malapad ko. Tuloy game. Broken hearted. Oh, Game. So ayun, proceed tayo kay J-Ray G. Yun naman yung concern ko kay Don Rafael. Consistent naman siya. Wala naman. Although may mga konting stutter pero minimal. Hindi naman siya ganun kalumilitaw. Ang pinakalumilitaw dito yung pagiging monotonous ni Don Raf. Pero iba na yung Don Rafael ngayon. This was 2022, 'di ba? Pero ibang-iba na yung Don Rafael ngayon. Okay, mag-alala. I'm speaking Don Rafael 2022s, 'di ba? So ngayon, iba na ang Don Rafael, nasa flip top na, mas lumakas na, mas dumiin na, mas litaw na yung multis, mas yung flow, tulad ng laban niya kay Vicente, grabe yung flow, yung level of difficulty, iba na, 'di ba? So ayan, proceed tayo. J-Ray G. na. Ayun. Tay, Muliban, pakinggan natin. Okay, di mo tinira yung pagiging mataba ko. Pagiging malapad ko, men. Broken hearted ka. Mamaya, pagtapos ng battle, group hug ka namin. Welcome back to Break It Down! At ngayong round, pag-usapan naman natin yung mga lines at styles neto ni Repa. Akala siguro ng putang ina siya lang may social media. Akala siguro ng putang ina siya lang may social media. Estilo niya, slant rhyme, halaw kay Zaki at Harlem. Pero puro kabaklaan shit, lumalabas sa bibig parang si Don Nekla in tandem. Last battle mo ako'y napag-goddamn. Sa lakas ng verses mong binitawan. Malaman-laman ko, meron ka palang foreign rapper na ninakawan. May linya kang, kahit balina yung Crayola, kumukulay pa rin. Di ba? May linya kang, kahit balina yung Crayola, kumukulay pa rin. Sayang iling ko dun, tangina mo, kala ko sobra mong galing. Ginamit pala yun ni Excel kay Born sa KOTD. Kundi ka ba naman buang? Yung linyang even broken clients can still colors, tinagalog mo lang. Tapos kayo, ulit. Ginamit pala yun ni Excel kay Born sa KOTD. Kundi ka ba naman buang? Yung linyang even broken clients can still colors, tinagalog mo lang. Tapos kayo, bilib na bilib. Tapos Patay. palakpakan, masigabo. Parang unang beses makagawa ng apoy ng mga sinaunang tao. Meron pa. May linya kang, may 80s na tatay. Na nakita anak niya, he believes that angels exist. Isang inspirational line mo kung bakit minsan na ako sa iyong bumilibro.
Kaso I found out na galing yung storyline na yon sa Angels Around Us na libro. Page 97, tignan nyo. Kung ayaw nyo maniwala, makikita nyo kung gaano siya kabobo. Grabe sir, pero kung umastak, alam mo Frodo o Punisher, yung pala isa ka lang malaking walking photocopier. Huli, At no? sobrang funny sir. At sobrang funny sir. Nung sinabihan mo si Skip, na you know Breakdown. nothing about the hassle. You know nothing about the hassle. Kasi parang may kulang. Nakalimutan mo atang wala ka pang trabahong naranasan at hanggang ngayon putang inang yan, palamunin ka pa rin na magulang. Ha? Palamunin ka pa rin na magulang. Wait lang. O baka magrebat. Baka sabihin, estudyante pa lang ako. Hindi pa umaayon sa aking kapalaran. Ang sa akin lang naman, huwag kang gumamit ng mga referensyang hindi mo pa nararanasan. Pero kung makapayo kay Skip, talagang todo pa nga to. Pagtapos mong pangaralan yung tao, ayun, nagdroga siya lalo. Real talk, gago. Pero marami pa dapat ako i-expose kulang lang sa oras. Halos lahat ng linya niya na quotables at tangina. Marami pa dapat ako i-expose. Halos lahat ng lines niya maganda, na quotables at intricate. Ang nakakalungkot lang doon, lahat ng yon ay searchable sa internet. Wala yan talaga. So, kaya pasensya sa mga tropa sa tour na pwedeng masagasaan ko. Huwag kang mag-alala, Charisma, hindi ko yung pinapatamaan ko. At kung si Sir Zite, Vintage Cup, at si Lipcram naman ng New Era, ibahin nyo kung mga bobo. Kasi ako yung rapper na cup collector na may magandang sinasaulo. Rap collect. Tay, palakpakan natin. Cup collector, may sinasaulo. Parang narinig ko na yun sa mga previous nating review. Namin na yun. Pulo, Okay, so pinakamalakas na round ni Don Rafael yung round 3 at pinakamalakas din na round ni J. Reggie yun, round 3. Kaso nga lang, nagkaroon siya ng stutter. Nawala siya ng konti pero nahugot naman kaagad. Ando na tayo sa papunta na tayo sa 10 points para kay J. Reggie. Kaso nadapa siya ng konti, yung uminom siya ng tubig. Feeling ko nawala talaga siya doon. Tapos inisip niya habang umiinom siya ng tubig. Buti nahugot niya. Pero yun, ando na tayo sa almost perfect na tawag dito na rounds. Kaso nagkaroon ng slip ups, nagkaroon ng stutters. Kaya 9 points pa lang ibibigay ko kay J. Reggie. Tapos, yes, I mean it guys, na ito yung pinakamalakas na round ni Don Rafael. Kaya bibigyan ko siya ng 8, pero still, hindi pa rin umabot eh. 'Di ba? Kung binigyan natin ng 8-7 na round 1, 9-7 yung round 2, then 10-8 naman sa round 3 in favor of J. Reggie. So, all 3 rounds J. Reggie ang boto ko dito. Kay Don Rafael, pinakamalakas yung round 3, but still not enough para mabigay yung round na to para kay Don Rafael. Kasi maganda rin yung pinakita ni J. Reggie dito, especially yung pag-breakdown niya kay Don Rafael sa mga lines niya, sa mga pass battles niya. Sobrang convincing, sobrang ganda ng pagkaka-deliver at pagkaka-setup. 'Di ba? So yun, all 3 rounds J. Reggie in total 27 points for J. Reggie. Kay Don Rafael naman meron siyang 7, 7, and 8. So, that's 22. So, 27 to 22. All 3 rounds, J. Reggie. Sa overall naman, lamang si J. Reggie sa performance, delivery, context, pagiging well-rounded, 'di ba? Nagpakita siya ng mga wordplay, yung maayos na, yung maraming mga references, angulo. Kay Don Raf naman medyo nagkukulang sa delivery. Matamlay, hindi niya makuha yung momentum sa first 2 rounds, pero pa sa round 3 doon niya nakuha. So isipin natin kung what if yung first and second round niya kasing level ng round 3 yung energy. Possible dumikit pa, 'di ba? Baka yung 1 and 2 tumabla. 'Di ba? Parang pwedeng ganoon eh. Tapos sa round 3 magkakatalo.
Pwedeng ganon. Or possible, mabigay pa natin kay Don Rafael yun kung sakali consistent talaga siya all 3 rounds. 'Di ba? Na andun yung power, andun yung impact, andun yung maayos na delivery. Possible, mapunta pa sa kanya. Pero, kay J. Reggie kasi, paangat eh. 'Di ba? Nagpainit sa unang ikot, sa pangalawa, lumakas, sa pangatlo, God mode na. Pero, ayun. Hindi ko pala kayang bigyan na, sorry, mali ako ng scoring. Hindi pala 27 points. 9 points lang pala yung kay J. Reggie sa round 3. So, that's 26 to 22 in favor of J. Reggie. Top Battle League dito sa Got Bars Floating ng titulo. Tapat ng SM Bacoor, punta ng... At ang boto ng Jurado, 3-0, advancing para sa semis, J. Reggie. Alright. Luminous Renzi. First round, nagkakapaan pa, parehas painit. solid, pero dahil tournament, yung mga maliit na bagay, kakaunted mo tulad ng stage presence, sobrang Yes, taas ng boss stage ni J. presence. Reggie, talagang umaalingaw siya, so ramdam agad ng tao. Mm. So round 1, tinabla ko. Round 2, may mga quotable sila parehas, pero dikit pa rin yung round 2. Sa round 3, parang yun yung deciding factor ko. Hintay ko matapos yung rounds ni Don Rafael. As pagbalik kay J. Reggie, ayun na, nung mula akong pisa hanggang dulo, pataas yung performance ni J. Reggie. So round 3 yung pinagbasihan ko. Ayun, round 1 tabla, round 2 tabla, round 3 J. Reggie. Diba? So, sabi ko sa inyo eh. First 2 rounds, possible tabla pa. Diba? Round 3 nagkatalo. Binoto ko si J. Reggie. Siguro kung magra-round per round ako, parang magkatimbang yung content, kung content yung pag-display natin. Siguro para sa akin, pareho sila nakapagbitaw ng mga creative lines, nakapagbitaw sila ng mga magagandang linya. Pero sa factor ng crowd control, tsaka para sa akin mas na-dominate ni J. Reggie Oo, yung laban. tama naman. O 3 rounds dahil sa, yun nga, yung crowd control, kung paano niya dinideliver yung mga Paano yung deliver? Tama tayo doon. pa rin doon sa kalapit niya kay Don Rafael, magaling pa rin, pero ayun nga, mas lumamang lang sa akin si J. Reggie na Jayvla lang. Binoto ko si J. Reggie kasi gusto kong matuloy yung swimming. Hindi, round 1 J. Reggie, round 2 tabla para sa akin, round 3 J. Reggie. Ayun, so ganun. Tama naman no, sa delivery talaga nagkaroon ng difference yung dalawang MC. Yun lang din naman yung sinasabi ko kanina pa. First, second and third, doon nagkukulang sa delivery ng power, 'di ba? Sabi nga ni Zite, yung crowd control, yung impact, 'di ba? Same. Yun lang. Proceed tayo, wala yung charisma versus ill eh, 'di ba? So, proceed tayo sa semifinals. Andros siguro, or unahin ko ba yung kay Charisma? Di ko sure eh. Pero sige, bahala na. Makikita nyo lang bukas. Okay, kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.